Hello, what's up mga karelax? Welcome to I Will TV. Ano bang balita mga karelax? Ay, marami ng press back kay Manny Pacquiao sa kanyang mga sinabi tungkol sa administrasyon sa ating Pangulo. Ay maraming nagalit, maraming sumagot, maraming nagtanggol sa ating Pangulo. Kaya ngayon, di pa tapos ang laban ni Spence at ni Pacquiao, bago pa lang. Pero ngayon, knockout na siya. Sa dami ng mga akusasyon na bumalik sa kanya. Kaya mahirap talaga mga karelax mambato sa ating kapwa, lalo na sa ating Pangulo na hindi ka sigurado sa binambato mo. Marami kang inakusa sa ating Pangulo na wala pang malinaw na ebidensya. Ay yan na. Maraming resback na bumalik. Kaya si Pacquiao ngayon ay so syempre kawawa naman. Kawawa pa rin ang ating kababayang si Manny Pacquiao. Syempre Pilipino pa rin yan. Pambansang kamao pa rin. Kaya panalangin natin yung kanyang laban na siya ay manalo. Ingatan ng Diyos. Ngunit pag uwi niya may pangalawang laban. Ito yung politika. So alam nyo mga karelax, kaya sa politika, sobrang ingat ng mga politician talaga. Kasi pag nasira ang kanilang pangalan, napakahirap bawiin. Hindi na maluloko ang mga Pilipino ngayon. Dahil pagod na tayo sa kahirapan, pagod na tayo sa mga napagdaanan natin sa bansang ito. Napakahirap ng napagdaanan natin. Nagsimula tayo sa mayamang bansa nung panahon ni Marcos. Pero naghihirap tayo. Kaya ang tanong, bakit naghihirap ang Pilipinas? Alam nyo mga karelax, gusto kong bigyan ng diin na ang pagre-rebellion ay hindi yan sa Diyos. Ano? Ang unang rebelde ay si Satanas. Kaya nagkaroon ng Satanas dahil sa rebellion, di ba? Si Satanas, dating Lucifer, di ba? Pero siya ang unang nagrebelde. Yan ang dahilan kung bakit naghirap ang ating bansa. Nagkaroon ng mga rebellion sa ating bansa, no? Kaya mayaman tayo dati ng panahon ni Marcos. So ngayon, ito, kinontra ng mga dilawan, nagrebelde sila. So, yun na ang nangyari. Hanggang sa naagaw nila yung trono, sila na yung nakaluklok. Ano nangyari ngayon? Naghirap na ang ating bansa. Nagsimula sa rebellion. So, mga karelax, kaya hanggat maaari talaga, isama rin natin ang Diyos, ang prinsipyo ng Diyos sa politika, sapagkat sinabi sa Roma 13 verses 1 and 2 na walang pamahalaan na hindi galing sa Diyos, no? So ibig sabihin lahat ng pamahalaan ay galing sa Diyos yan. Kaya nga sabi doon ay pag lumaban ka sa pamahalaan ay lumalaban ka sa itinakda ng Diyos, katulad ng ginawa ni Pacquiao. Tinan mo siya ngayon. Tinan natin yung resulta ng pagre-rebelde ni Manny Pacquiao sa ating Pangulo, ang pamahalaang Duterte. Ibig sabihin pala, ang pamahalaang Duterte ay binigay ng Diyos sa atin para magkaroon tayo ng pagbabago sa bansa natin. So ngayon, pinapahiya mo at sinabihan mo na 3 times corrupt compare sa mga naunang administrasyon, pero wala namang matibay na ebidensya. So ngayon, pinapahiya mo yung administrasyon, ang ating Pangulo. Ano ngayon ang nangyari? Diba? Bumalik sa iyo yung suntok. So, ikaw yung na-knock-out ngayon. Yan yung sinasabi ko na consequence, no? Kaya mahalaga talaga na ang prinsipyo ng Diyos ay isama natin. Bakit natin siya hindi isasama sa batas ng Pilipinas, sa politika? Prinsipyo ng Diyos, kunin din natin kasi yun ang tama eh. Sa lahat ng prinsipyo sa lupa, ang pinakantamang prinsipyo ay prinsipyo ng Diyos. Tingnan natin yung nangyari ngayon sa mga kabataan. Bakit ang mga kabataan ngayon ang titigas ng ulo? Ang daming katwiran. Pag napagalitan mo, emosyonal, lumalaban sa magulang. Bakit ang mga bata ngayon magagaling mga tuwiran? Bakit? Dahil sa batas ng Pilipinas. Dito sa Pilipinas, bawal saktan ng bata, bawal paluin. No? Siyempre, palong lang. May palo kasing pagmamahal eh. May palong banal na tinatawag. Yan yung inuutos ng Panginoon, no? Nakasulat yan sa Biblia. Sa aklat ng Kawikaan, nakasulat yan. Na ang pagdidisiplina sa mga bata ay kalooban ng Diyos. Bakit? Dahil doon sila magkakaroon ng respeto sa kanilang magulang.
Tingnan natin yung mga batang hindi napapalo ngayon. Ang titigas ng ulo. Alam kasi nila yung batas eh. May batas kasi ngayon. Lalo na yung mga papalaki pa lang ng mga bata. No? Ang titigas sa mukha ngayon. Sorry sa mga kabataan. Pero naniniwala ako, biktima lang kayo. Biktima lang kayo sa panahon natin ngayon. Lalo na yung batas natin na maling-mali. At alam nyo ba kung sino ng mga batas na to? Panukala, nagpasa ng batas na ito? Batas ni Pangilinan. Yung batas ni Pangilinan na pangungunsinte sa mga bata, sa mga kabataan, kaya tumitigas ang ulo. Yung batas ni Pangilinan, hindi biblical yan. Hindi natin pwedeng sabihin na, wag natin isama ang Diyos sa batas natin sa politika. Wag natin isama sa usaping batas. Hindi pwede. Kaya nga pinagpapala dati ang Israel ng Diyos dahil kahit saang larangang bagay, nagpapasakop sila sa Diyos. Pero nung sila ay lumayo na sa Diyos, hindi nila kinonsider ang prinsipyo ng Diyos. Ano nangyari sa Israel? Nagpapadala ang Diyos ng mga sasakop sa Israel, kaya nagkakaroon ng giyera dahil sa tigas ng ulo. No? Kaya hindi pwedeng hindi natin isama ang Diyos sa usaping pangbayan. No? Lalo sa batas natin. Dapat yung mga senador natin, hindi lang mga maraming aklat ang nababasa nila. Ang tatalino nila sa mga batas, ang tatalino nila sa mga iba't ibang mga aklat na binasa nila, pero hindi nila alam ang prinsipyo ng Diyos. No? Kaya itong si Pangilinan, ito yung nagpahirap. Si Kiko Pangilinan, ito yung nagpasa ng batas. Kaya ang daming mga kriminal na mga bata ngayon, mga bata, ginagamit ng mga sindikato na magdala ng mga droga. Bakit nila ginagamit? Kasi pag nahuli, wala, palalayain lang. Wala, minor de edad. Tapos, bawal paluin ang mga bata, kaya ang titigas ng ulo. Samantala kami nung unang panahon, samantala kami noong mga 90s, nakakatikim kami ng palo. Sa aming mga magulang, sa aming guro, no? Talagang dati, pinapalo kami ng ruler sa kamay pag wala kaming assignment. Ngayon, gawin mo yan sa estudyante. Nako, mamurahin ng teacher. Kaya tama talaga ang prinsipyo ng Diyos eh. Huwag natin iurong ang pamalo sa mga bata. Kasi doon sila magkakaroon ng pagrespeto. Pagrespeto sa parents. At sa lahat ng mga leader nila, tulad sa school, yan ang mga leader ng mga estudyante, mga teacher. Ngayon wala, nakakalungkot. Estudyante nakikipagmurahan sa teacher. Maraming istoryang ganyan. Kaya maraming teacher na stress eh. Bakit? Nakakarinig ng mura sa mga estudyante. Estudyanteng ang tatahapang, mga bata pa pero ang titigas talaga ng mukha. Biktima sila ng batas natin. Kasi alam nila na bawal silang saktan. Alam nila na bawal silang sigawan. Alam nila na bawal silang takutin. Yan ang batas ni Satanas. Eh, si Satanas naman ang unang nangatwiran sa Diyos eh. Di ba? Kaya nga siya nagrebelde sa langit eh. Ayaw niya magpasakop. Yan yung mga bata ngayon, hindi nagpapasakop sa mga magulang. Ayaw na rin magpasakop sa ating pamahalaan. Ang titigas sa mukha ng mga kabataan ngayon. Sorry sa mga kabataan makakarinig. Pero biktima lang kayo sa panahon ngayon. Bakit? Kasi ang batas, pabor na pabor sa inyo. Pero tama talaga ang prinsipyo ng Diyos. Alam nyo nung unang panahon sa panahon ni Moises, ang bata na lumalaban sa magulang, pag minura mo magulang mo, stone to death ka. Batas nung araw yan. Bawal i-disrespect ang parent. Tapos ngayon, ginawang batas ng Pilipinas, oh, bawal paluin ang bata. Siyempre, may palo naman talaga na pamatay. Yun na talagang bawal. Pero yung palo na pang-disiplina, ay pagmamahal yun. Para maituwid mo ang kaisipan ng bata. Para magkaroon siya ng pagpapasakop sa iyo pagsunod. O subukan mong ang bata, halimbawa, gagala, tapos gabi umuwi. Siyempre, pag napapalo yun, hindi na uulit yun. Tatanda sa kanya yun, tatandaan niya yun. Pero yung bata na, hindi ako papaluin. Kahit matigas ang ulo ko, halos buong magdamag, nasa kalye ako, wala silang pakialam. Kasi may batas na bawal kaming saktan. Yan ang mangyayari ngayon. Kaya ang mga bata, malapit sa tukso, sa droga, sisimula mo na yan sa simpleng bisyo. Bakit? Wala eh. Yung batas natin,
Galing kay Satanas. Yung batas na pinasa ni Pangilinan lalo na. Kaya yung bansa natin, para tayong sinusumpa Sa batas pa lang maraming palpak. Tapos ang daming rebelde. Ang author ng rebellion, walang iba kundi Satanas. Kaya yung bansa natin naghihirap. Wala Ang yaman-yaman natin, nagre-rebelde sila dati, mga dilawan. Panahon ni Marcos, okay na okay daw. Maraming matatanda nagkikwento sa akin. Okay daw panahon natin dati. Okay daw panahon natin dati. Maraming mga bansa ang mga humahanga. Sa bagay, marami na rin nagpapakita niyan sa social media. Ang daming nagkukwento sa social media. Mga balita. Yan yung mga tinago ng mga dilawan. Mga balitang ganyan. Mga pumapatay sa panahon ni Marcos, baka hindi naman si Marcos Baka sabutahe lang lahat yun Pangsasabotahe lang. Para makita ng mga tao na masama si Marcos. Pero yung mga matatanda pag nagkwento, okay naman Yung mga rebelde lang nung araw, ang mga nahihirapan. Kasi, bakit ka magre-rebelde? Ang pagre-rebelde, yung utak ng Satanas yan. Siyempre, pag nagrebelde ka sa gobyerno, di kalaban mo gobyerno. Ang gobyerno, mayroong pulis, mayroong sundalo. Siyempre, pag rally kayo ng rally sa EDSA, nung unang panahon, huhulihin ka talaga. Hindi ka naman mapapasama kung ikaw ay hindi nagre-rebelde. Wala Yan ang Pilipino. Kaunting pagkakamali na leader, rally. Akala mo mga perfect sila. Kaunting pagkakamali sa pananalita, rally. Diyan magaling ang Pilipino. Mahilig sa EDSA. Ano nangyari sa buhay natin ngayon? Ang hirap. Ang hirap ng buhay natin. Isa tayo sa pinakamahirap dito sa Asia. Nakakalungkot. Kaya yung sikat na Pilipinas nung araw, mayaman na bansa, isang kwento na lang. Wala Napasukan ni Satanas ng mga rebelde. Sino ba nagtatag ng NPA? Sila rin. Mga yellowish. Kaya tuloy, naghihirap ang ating bansa. Kaya nalulungkot kami sa ginawa ni Pacquiao. Bakit? Nagrebelde din siya. Sa kadahilan ng kung ano man yung nasa puso niya. Kaya pagre-rebelde talaga, hindi galing sa Diyos yan Kapag nagkamali ang leader mo, kung may mali man, sasabihin mo siya sa magandang bagay. Suggestion. Hindi yung haharap ka sa camera, ipapahiya mo. Yun yung ginawa ni Pacquiao na mali talaga. Yun ang ginawa ni Pacquiao na napakamali. Kaya nagresulta ng mali rin. Kung anong itinanim, siya nga aanihin. Di ba? Nang bato siya. Ang daming batong bumalik. Sasagutin niya ngayon yung issue sa Sarangani Sport Center na pinagawa niya na hanggang ngayon ay tenga. Nakatenga lang. Abandonado daw. So, ako, hindi ko pa naman alam talaga ang tunay na kwento niyan. Kasi ang daming versyon ng kwento. Pero, sa akin lang, pasado na kasi sa batas yun Pumasa na yun. Dapat, magawa na talaga yun. Yun yung sa akin. Pero, syempre, nag-iingat ako kasi hindi ko pa alam ang totoong estado ng project ni Manny Pacquiao na yun. Pero ang alam ko, pasado na sa batas yun. Naipasa na yun. So, dapat, mula noong 2018, ay halos tapos na dapat yun. Kung malaki ang budget. Pero, hindi ko muna papakialaman yun. Ano pang issue na bumalik kay Manny Pacquiao? Lumitaw yung kwento na meron siyang laban na pinasok niyang kontrata na hindi niya itinuloy ang laban. Bakit? Kasi ang issue, maliit daw ang kikitain. Di mo? Narinig ko lang yan. Yun yung pangalawang batong bumalik. Meron pa. Si Manny Pacquiao daw, hindi nagbabayad ng tax. Bilyon. 2.2 billion yata yun. 2.2 billion. Di ba? At hindi lang yun, dahil pang issue. Ang daming resback. Yan yung sinasabi ko. Wala, masama yung itinanim, masama yung aanihin. Mas nang ibabaw ang politika
kaysa doon sa suporta para sa Pangulo. Uulitin ko, napakahirap ng sitwasyon ngayon. Mahirap ang ating bansa. Pandemic. Ang ating Pangulo ay may edad na rin. Kailangan niya ng suporta. Kawawa na yung mama. Uwing-uwi na ang ating Pangulo sa Davao. Napapagod din yan, syempre. Ang daming trabaho. Lalo ngayon, pandemic, napaka-sensitive na mga galawan ngayon ng ating presidente. Tapos, babatuhin mo pa? Anong klaseng Pilipino yun? Ang dami namang pinoproblema ng tao, babatuhin mo pa. Yan yung nangyari. Yan yung ginawa ni Manny Pacquiao. Kaya ang daming nagalit. Hanggang ngayon, mayroon pa rin mga bato na nagliliparan papunta kay Pacquiao. Di ba? Ako naawa ako kay Manny Pacquiao eh. Kasi yung pangalan niya na build niya na matagal eh. Pinaghirapan niya talaga yan. Tapos, dahil lang sa politika, talagang siniksik niya ang sarili niya sa napakalit na butas. Kaya hindi natin masisisi ang ating Pangulo na magtampo, magalit kay Manny Pacquiao dahil magkasama sila, magkaibigan sila, magkapartido pa. Kapag may okasyon si Manny, minsan nakikita natin sa balita na ang Pangulo ay naroon. Ibig sabihin, talagang ano sila, okay sila. Pero ito nga yung problema eh. Dahil sa politika, no? Dahil sa politika, nawala yung relasyon na yun. Wala, hindi natin masisisi. Ang Pangulo, ang mga supporters ng Pangulo na ma-disappoint kay Manny Pacquiao. Kasi nga, nasa iisang umbrella si Manny Pacquiao at ang Pangulo. Kaya yung sinabi talaga ni Manny Pacquiao na ang administrasyon ay corrupt ng 3 times sa mga nakaraang, kumpara sa mga nakaraang administrasyon, ay sampal din sa sarili niya yon. Alam niyo kung bakit? Kapartido ka rin ng Pangulo eh. Kasama ka ng Pangulo. Kaya nga puro papuri ang sinabi ni Manny Pacquiao nung una kay Duterte. Kasi nga, kasamahan niya, supporter, kapartido. Diba? Nasa isang umbrella. Tapos sasabihan mo ang Pangulo na ang administrasyon ay corrupt 3 times compare sa mga naunang administrasyon. Nakalimutan niya ni Manny Pacquiao na siya din ay nasa administrasyon. Bakit? Kasama siya ng Pangulo eh. Kapartido. Yun yung mali niyang nagawa. Kaya ngayon, hindi si Duterte, hindi lang ang Pangulo ang kalaban niya. Buong sambayanan ng Pilipinas na nagmamahal sa Pangulo. Sa mga naaawa sa ating Pangulo. Dahil sa dami ng ginagawa ng Pangulo, may bumabatikos pa. Kaya yung mga dilawan na yan, nako, zero yan. Zero yan. Pagdating ng halalan, maniwala kayo sa akin. Bakit? Dahil mabait sa atin ang Diyos. May awa ang Diyos sa Pilipinas, sa mga Pilipino. Marami sa atin ang lumuluhod para magkaroon talaga ng pagbabago. Wala eh. Naiisip ko na naman yung mga dilawan niya, mga rebelde talaga yan eh. Kaya naghirap ang ating Pilipinas. Sila ang utak ng rebellion eh. Ba? Ayaw nilang talagang ipakuha sa iba yung trono. Kaya gigil na gigil sila. Di ba? Simula nung nakaupo si Duterte, talagang yung mga eye bags ng mga dilawan naglalakihan na. Alam niyo bakit? Nagmi-meeting sila lagi. Lagi silang nagmi-meeting kung paano pababagsakin ang gobyerno. Yan. Eh, mga eye bags nyo ang lalaki na. Kaya ayaw nilang tumulong eh. Kasi nakapokus sila sa kanilang mga layunin lang. Ewan ko ba? Parang hindi sila mga Pilipino. Mga walang pagmamahal sa bayang ito.
Kaya naniniwala ko mga Pilipino mulat na eh. Kahit hindi na nga ako mag-YouTube alam na ng mga Pilipino yan. Kaya ako naman, gusto ko talaga ma-sure. Gusto ko ma-sure na mga kapwa natin Pilipino ay mamulat talaga. Kasi maraming Pilipino nagsisingkit-singkitan eh. Hindi pa mulat. Mga naniniwala pa rin sa dilawan. Kaya ako, nanawagan ako talaga sa mga Pilipino. Gamitin natin ang opportunity na to na sinimulan ng ating Pangulong Duterte. Magkaroon talaga tayo ng pagbabago ang bansang Pilipinas. Maniwala kayo. Yung iba, sinisisi ang ating Pangulo. 5 years na. Munad man Pilipinas. Marami na ba pagbabago? Ako, marami na ako nakikita pagbabago talaga. Unang-una, yung mga utak ng Pilipino talaga, nabuksan. No? Doon pa lang, panalo na eh. Doon pa lang. Namulat tayo na hindi na tayo magpapaloko. Malaking bagay na yun. Yun na yung pagbabago na magsisimula doon sa malaking pagbabago pa. Kasi hindi to kaya ng administrasyon na yumaman agad ang bansa natin. Imposible yun. Kasi pagpasok nila sa Malacanang ng ating Pangulo, ay ang daming aayusin eh. So yung 6 years na yan, kulang yan. Kumbaga ngayon, naggagamas pa lang para makapagpatayo ka ng malaking building sa isang lugar. Ang ginagawa ngayon ng administrasyon, nililinisan muna yung lugar. Kasi nga, binaboy ng mga nakaraan. Yung mga, ginawa ng mga yellowish. Diba? Kaya kawawa na ang bansa natin. Kawawa ng bansa natin talaga. Dati hinahangaan tayo pero ngayon kinakaawaan tayo. So, kaya wala tong walang silbi yung mga na yan, yung mga laging kontra. Walang silbi sa lipunan talaga natin yan. No? Yung mga disente, naku po. Yung tipong nagtatalumpati sa harapan ng stage, naku po. Sawa na ako dyan. Naniniwala ako na babaguhin ng Diyos ang bansang ito. Yung ating mga prinsipyo, masyado na tayong lumayo sa Diyos eh. Doon pa lang sa utak pagre-rebelde. Nako, sorry po sa mga taga-UP Sorry sa mga taga-UP. Alam nyo na yon. Pag sinabing utak rebelde, nako, UP. Sorry sa mga taga-UP. Pero hindi naman lahat. Pero merong nagkwento sa akin, sa loob ng campus ng UP, meron talaga siyang naramdaman espiritu ng pagre-rebelde. Hindi ko nasasabihin kung sino nagkwento sa akin, Meron daw espiritu ng pagre-rebelde dyan sa UP. Kasi simula nung nag-aral siya doon, parang puro karapatan ang nasa isip niya. Pag uwi niya, pati magulang niya, sinisigawan niya raw. Puro karapatan kasi. Ganyan ang utak ng pagre-rebelde. Galing kay Satanas yan. Pilipino, kawawang Pilipinas. Kaya tayo, gusto natin talaga, malayang-malaya tayo. Naku, utak ni Satanas yan. Okay din ang mahigpit. Bakit? Ang Diyos natin mahigpit din naman Diba? Sinong ayaw ng pahigpitan? Si Satanas lang. Kaya nga siya nagrebelde. Ayaw niya ng mahigpit. Gusto niya, malaya siya. Diba? Yan ang naging mindsetting natin mga Pilipino. Gusto natin layang-laya tayo. Sobrang laya. Yung tipong kaya mo magsyabo sa kalsada. Parang ganun na yung gusto ng Pilipino. Sobrang laya. Yung okay lang na murahin ng magulang. Yung mga utak ni Satanas yan Kaya okay lang na mahigpit ang ating Pangulo. Bakit? Prinsipyo ng Diyos yan. Ba? Bakit mahigpit? Bakit strikto? Sa ikabubuti ng bawat individual at ng buong bansa. Ganun yun. Kaya kahit anong talino mo,
sa mga libro, kahit anong talino mo sa mga batas, kung wala kang alam sa salita ng Diyos, puro pagre-rebelde ang gagawin mo talaga. Ganon ang nangyari sa bansa natin. Kaya kawawa na tayo. Sobrang laya. Grabe. Dumating si Duterte, ang daming nahigpitan. Masyado ro kamay na bakal. Yan ang problema ni Manny Pacquiao. Simula nung nadikit siya sa mga dilawan, sa mga rebelde na yan, yan na. Nahawa siya ng konti. Ako nangangarap ako. Siyempre, I'm praying na makabalik si Manny Pacquiao sa dating siya. Huwag na niyang ituloy yan. Kung makarating man sa kanya ang mensaheng ito, huwag na siya magrebelde. Kasi hindi tama yan. Yung panghihiya sa ating Pangulo, hindi maganda yan. Kaya yun lang mga karelax. Tayo, huwag tayong magre-rebelde. Suportahan natin ang gobyerno. Suportahan natin ang ating Pangulo. Suportahan natin ang lahat ng programa ng administrasyon. Pag may pagkakamali, pwede tayong mag-suggest, pero wag natin silang ipahiya. Sapagkat ang pamahalaan ay galing nga sa Diyos, di ba? Yan yung sinabi ko kanina na nakasulat sa Roma 13:1 and 2. Ang lahat ng pamahalaan ay ang Diyos ang naglagay. Walang pamahalaan na hindi galing sa Kanya. At ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Hindi ako may sabi niyan. Salita ng Diyos yan. Sasabihin natin, hindi siya applicable sa ating bansa, sa ating batas, sa ating politika. Applicable siya. Dahil ang prinsipyo ng Diyos, kahit saang larangan mo yan dalhin, tama yan. Magtatagumpay tayo pag tinaglay natin ang prinsipyo ng Diyos kahit saan. Yan ang sikreto ni Haring David na mababasa natin sa Bible. Yung prinsipyo ng Diyos ay taglay-taglay niya. Kaya kahit anong laban, gera, nagtagumpay si David. Ano? Nung nagkamali siya, humingi siya ng tawad sa Diyos, bumalik siya. Kaya tayo mga Pilipino, kung nakaisip tayo ng pagre-rebelde, nahawaan tayo ng mga dating mga nagrebelde sa panahon ni Marcos, dapat nating ipagsisi sa Diyos yan. Dahil sumpa ang pagre-rebelde. Babalik yan sa atin at ito isang sumpa. Kaya tayo mahirap dahil punong-puno ng rebellion ang bansang ito. Kaya pinadala ng Diyos si Duterte, naniwala ko pinadala ng Diyos si Duterte, isang mahigpit, strikto. Bakit? Dahil siya ang wawalis sa lahat ng dumi ngayon, sa panahon lang ngayon, dito sa Pilipinas. At tandaan natin, walang walis na malinis. Hindi siya perpekto. Kaya kung maghahanap ka lang ng kamalian ni Duterte, naku, madami siyempre. Pero, ginagamit siya ng Diyos para magkaroon tayo ng pagbabago. Kaya kailangan, ikaw, Pilipino, na nanonood nito, kailangan ng suporta mo ang gobyernong ito. Ang ating pag-unlad ay hindi nakasalalay sa ating Pangulo, kundi nakasalalay sa Kanya, sa akin, at sa ating lahat. Yan lamang mga karelax. Maraming salamat sa mga new subscribers and followers. Nawa, wag nating iwanan sa laban ang ating mahal na Pangulo. Yan lamang. God bless.